Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ito po yung lingkod ay Freddy sa Facebook at sa Pilipino sa America Vlogging YouTube. Okay, ang address ko po sa YouTube channel at Pilipino sa America Vlogging YouTube. Okay, YouTube channel. At sana ay pag-subscribe by tapping the red button below and you're connected and it's all free. At the same time, magawa po tayo ng comment at sana bigyan niyo po ako ng big likes. At kung pwede nyong i-refer ito sa ibang mga kaibigan nyo o sa ibang mga tao na interesado na kung ano ba ang kaganapan at ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi lingid sa inyong kalaman ay ang ating rating sa PISA. No? Ano ba itong PISA? No? PISA, P-I-S-A. Ito po ay may kinalaman sa importante usong PISA na rating. Ito po ay ginanap noong 2022 pero binalikan ng ating presidente at ngayon ay ginagawa niya ng paraan upang tumaas ang ating ratings when it comes to education. Ang PISA po ay Program for International Student Assessment. Yan po, ulitin po, ang PISA ay Program for International Student Assessment sa ating mga estudyante, no? Mga estudyante mag-aaral ng edad ay 15 years old student. Alam naman po nyo to, nasa senior high school na to. So mga ito, senior high school or junior high school. Kung alam man ang kanilang kinararaunan ay mahalaga ito sa development ng isang bansa katulad natin. Bakit ba nagiging mahirap ang ating bayan dyan sa Pilipinas? Kasi kulang ho tayo sa edukasyon at ang edukasyon natin ay nananatiling mababa among 80 countries. Just imagine, ang ranking ho natin ay 77 out of 80 countries. Nakalulungkot, di ba? Kaya ang PISA, nirepresent niya yung kung ano ang lagay natin sa kasalukuyan, ang Program for International Student Assessment. Ayan po. Kaya miniting ho ng presidente ang ating Department of Education. Kasama na po doon si Vice President Sara Duterte na Secretary of Education tsaka yung mga Undersecretary. Napanood ko yung meeting, puro undersecretary sumasagot at walang sagot ang ating Vice President. Ibig sabihin, hindi siya masyadong aktibo sa Department of Education. Hindi siya full-time na ginagawa niya ang kanyang trabaho sa Department of Education at ito ay nangangahulugan na karapat-dapat lang na siya ay palitan bilang isang Secretary of Education. Kasi kasalukuyan ho siyang hindi sumasang-ayon sa mga patakaran ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kadalasan siya ay kontra sa lahat ng patakaran. Kasi kung ikaw ay secretary ng kabinete ng presidente, kailangan yung lahat ng kanyang sinasabi ay iyong susundin. Hindi mo ko kontrahin. Kung ikaw ay nagtatrabaho, katulad ko, no, ako ay nagtatrabaho sa PLDT, hindi ko kinokontra ang boss ko. Kukontrahin ko siya pag nandun ako sa meeting. Pero pag wala na, at ako ay nagpa-function sa supervisor, I see to it that yung kanyang mga binibigay ay sinusunod ko. Parang military yan. Kung anong inutos ng nakatataas ay sundin mo. Sundin mo. Kasi yun ay napag-aralan nila. Maaring hindi tama yung ginawa niya, pero sundin mo. Pag nasunod mo na, sabi nga nila, complain after you comply. Di ba? Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Ganun. Okay? Para wala kang problema. Okay? At ito ay nangyari sa evaluation sa ating mga estudyante noong 2022 at nangangamba ang ating Pangulo kung bakit ba ang unemployment ay mataas pa rin. Marami ko kasi trabaho dyan eh.
pero hindi ho nako-qualified ang ating mga graduates. Yan ho nangangailangan. Hindi nga ang karamihan ho sa kanila ay, ito sasabihin ko sa inyo, karamihan ho ay hindi makapagsalita ng English. Alam naman nyo, ang English, importante ho yan eh. Importante yan. It is a subject of all learning. Merong math. Hindi nyo alam sa math. Lahat naman yan eh. Hindi mo pwede sabihin, isa, dagdagan mo ng dalawa. Hindi pwede yan. 1 plus 2. Or in other higher mathematics, sasabihin mo, kunyari, logarithm. What is the logarithm of 0.25? Pwede mo ba sabihin sa Tagalog yan? Hindi. Kung ikaw ay nag-a-apply sa trabaho, darating ka sa interview, masasagot mo ba yung mga tanong sa interview? Kung nag-a-attend ka ng seminar, it's always in English. Yan ang importante ngayon. Marami ho hindi makapagsalita ng English. Hindi katulad nung kapanahonan namin. Nung kapanahonan namin, we always speak English most of the time. Yan. Importante ho yan. Tsaka, pag ikaw nagkaroon ka ng English, yan mag-uumpisa magkakaroon ka na develop of self-confidence. Self-confidence ay importante ho yan. May pagtatanggol mo sarili. Bakit ba marami tayong mga overseas Filipino workers na charge o nakukulong o na tatawag dito na nagiging biktima? Nagiging biktima at ngayon meron tayo sa Indonesia na nakatakdang bitayin. Kasi delikado ho yan eh. Kailangan pagbutihin natin yung ating root kung bakit hindi nagiging effective ang edukasyon sa ating dyan sa Pilipinas. Okay? So, the Department of Education Secretary need to be replaced with someone who is capable and qualified to handle the program of the President of the Republic of the Philippines. Okay? At kasalukuyan po ay binabati ko po ang bagong Secretary ng Finance, Ralph Rector. Ito po ay produkto ng University of the Philippines at nag-aaral po yan sa Harvard University. Marami po siyang qualifications si dating Senador Ralph Rector. Siya ang asawa ni Vilma Santos. Kaya malaki ang pag-asa natin na mababagong sistema dyan sa finance. Okay? Yan. Siya na ho ngayon ang Finance Secretary, si Ralph Rector. Okay? At ang lahat ng mga secretary ngayon ay dapat evaluate nyo, i-assess nyo. Tingnan natin kung ano magiging. Pero di natin pwedeng pilitin natin Pangulo. But kung kayo ay magiging vocal, magiging batayan ng ating Pangulo upang ilukluk niya kung sino nakarapat dapat maging cabinet secretary. Okay? Okay, hanggang sa muli, this is your host, Freddy, sa In God We Trust. Never hold your peace till my next vlog.